Hindi ako sa asawa ko dahil buntis siya, kaya sihipag muna ko. Dear Ate Vine, isang mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga masusugid na viewers and readers. Isa ako sa iyong silent followers. Gusto ko lang ikwento ang aking karanasan. Bahala na kayo kung i-bash niyo ako. Pakitago na lang ako sa pangalang Gardo. May asawa. Habang buntis ang asawa ko, unti-unti akong nilamon ng katahimikan sa loob ng aming bahay. Dapat sana iyon ang panahong puno ng pananabik, pag-aalaga, at pag-asa. Ngunit sa halip naramdaman ko ang distansyang hindi ko inaasahan. Hindi dahil may kulang sa kanya, kundi dahil ako mismo ang nagkulang bilang asawa. Noong una, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko para sa asawa ko. Inaalalayan ko siya sa bawat pagsusuka, bawat pagod, bawat gabing hirap siyang makatulog. Ngunit habang tumatagal ang pagbubuntis niya, tila ako ang unti-unting nawawala sa sarili ko. Hindi ko namalayan na sa paghahanap ko ng pansin at pag-unawa, sa maling direksyon ako napadpad. Ang hipag ko ang naging saksi sa mga araw na tahimik akong nakaupo sa sala, sa mga gabing hindi ako makatulog, at sa mga sandaling gusto ko lang may makinig. Siya ang laging nariyan. May ngiti, may tanong, may malasakit. Sa una inosente ang lahat. Usapang pamilya, trabaho, pang-araw-araw na problema. Ngunit may mga pagkakataong ang sobrang pagiging malapit ay nagiging mapanganib. Unti-unti ang mga simpleng usapan ay humahaba. Ang mga ngiti ay nagiging mas makahulugan. At bago ko pa namalayan, may nabuo ng emosyon na hindi ko dapat hinayaang tumubo. Hanggang sa tuluyan na nga akong nalugmok sa kasalanan. Dahil naganap na ang hindi dapat, isang tuluyang dumaloy sa buo kong katawan. Dahil na rin siguro sa pinaranas sa akin ng hipag ko na hindi ko naranasan sa asawa ko. Sa bawat araw na lumilipas, dala-dala ko ang bigat ng konsensya. Sa tuwing nakikita ko ang asawa kong hawak ang kanyang tiyan, kinakausap ang bata. Parang may humihigpit sa dibdib ko. Alam kong mali ang ginagawa ko. Alam kong may sinasaktan akong taong walang kamalay-malay sa aking kahinaan. Ngunit sa halip na huminto, mas lalo akong nalubog. May mga gabing umuuwi akong may dalang pagsisisi, ngunit tinatabunan ko iyon ng katahimikan. Pinipili kong manahimik kaysa umamin. Pinipili kong magkunwari kaysa harapin ang katotohanan. Sa isip ko, baka kaya ko pang ayusin. Baka lilipas din ito. Baka walang makakaalam. Ngunit ang kasalanan, kahit itago mo, may paraan para kumatok sa konsensya mo. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng asawa ko, umupo ako sa tabi ng kama at tinitigan siya. Namamaga ang paa niya, mabagal ang paghinga, ngunit bakas sa mukha ang pagtitiis. Doon ko napagtanto ang isang bagay na matagal kong iniiwasan. Habang siya ay lumalaban para sa buhay na dinadala niya, ako naman ay tumatakas sa responsibilidad ko bilang asawa at ama. Walang sino man ang nagtulak sa akin sa pagkakamaling iyon. Walang dahilan ng sapat para bigyang katwiran ng pagtataksil. Hindi pagod. Hindi kakulangan ng atensyon. Hindi pagbabago ng sitwasyon. Ang totoo, pinili ko ang mali. Dumating ang araw na hindi ko na kinaya ang bigat. Ang bawat galaw ng sanggol sa tiyan ng asawa ko ay parang paalala ng kasalanan ko. Hindi ko na kayang tignan ang sarili ko sa salamin nang hindi nakakaramdam ng hiya. Kaya pinili kong wakasan ang lahat, hindi dahil natuklasan, kundi dahil gusto kong manindigan sa tama kahit huli na. Humingi ako ng tawad. Hindi madali. Walang salitang sapat para burahin ang sakit na dulot ng pagkakamali. Umiyak ang asawa ko, hindi dahil sa galit lamang, kundi dahil sa pagkabigo. At iyon ang pinakamahirap tanggapin, na ang taong pinagkatiwalaan ka, ikaw mismo ang sumira. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. May distansya, may katahimikan, may mga gabing hiwalay kaming umiiyak. Ngunit pinili kong manatili. Pinili kong harapin ang resulta ng aking ginawa. Hindi ko hiniling na agad niya akong patawarin. Ang hiningi ko lang ay pagkakataong patunayan na kaya kong magbago. Sa pagdating ng aming anak, doon ko lubos na naunawaan ang bigat ng responsibilidad. Sa unang iyak niya, parang may piraso ng sarili kong muling nabuo at may piraso ring tuluyang nawala. Mas maingat, mas mapagpakumbaba at mas mulat sa sakit na kayang idulot ng isang maling desisyon. Ang aral ng kwento ko ay simple ngunit mabigat. Ang tukso ay dumarating kapag mahina ka, ngunit hindi ito kailanman dahilan para talikuran ang mga taong umaasa sa'yo. Ang pagmamahal ay hindi lang nararamdaman. Ito ay pinipili araw-araw, lalo na kapag mahirap. Ngayon, sinusubukan namin na ayusin ang lahat dahil sa binigay sa akin ng asawa ko ng ikadawang pagkakataon ay sisiguraduhin ko na araw-araw ko silang mamahalin. At sana, dumating ang panahon na mabura na sa puso at isip niya ang maling nagawa ko